Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna manfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ang papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang pagpapala ay mapasa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa kanyang landas. Mga kapatid sa Islam, nakarang linggo nasimulan ho natin ang ilang mga panuntunan patungkol sa mga pangalan o patungkol sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil ay humigit kumulang 6 mula sa mga panuntunan kung paanong makitungo sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating nabanggit. Ngayon naman, mga kapatid sa Islam, bilang karagdagan ay ika-6 na panuntunan hinggil sa pakikitungo o pananiwala sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit ni Shaykh Uthaymin rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat na Al-Qawa'idu Al-Muthla. Kanyang sinabi, yalzamu fi ithbati sifati at-takhalli an mahdhurayn 'azimayn, ahaduhuma at-tamthil wa thani at-takyif. Sinabi niya, kabilang sa panuntunan sa pakikitungo sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito man ay sa Quran o di kaya naman ay sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, yalzamu fi ithbati as-sifat at-takhalli an mahdhurayn 'azimayn. Kailangan, sinabi niya, sa usapin ng mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ating pakakaiwasan ang dalawang piligrong bagay, dalawang nakakapinsala na bagay, at dalawang napakadelikadong bagay. Ito'y patungkol sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ahaduhuma at-tamthil. Ang una mula sa kanila ay ang tinatawag sa wikang Arabic na at-tamthil. O di kaya, ito yung mananiwala na mayroong katulad at kahawig ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga katangian. Ito'y dapat natin pakakaiwasan, na ating ihalin tulad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilalang o sa iba pa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang dapat nating pakakaiwasan ay ang tinatawag na at-takyif. Ang ibig sabihin ay ang paglalarawan hinggil sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, samantala, unahin natin yung unang nabanggit natin na dapat nating pakakaiwasan. Ito yaong at-tamthil. O di kaya, ang ituring ng isang tao na may katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan man o di kaya naman ay sa kanyang mga katangian. Ito ho ay taliwas sa ating paniniwalang Islamiko. Ito ho ay taliwas sa Islam. Ang gawan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kawangis, ang gawan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng katulad, ang gawan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng katambal sa kanyang mga katangian. Pakakaisipin natin na walang katambalang Allah subhanahu wa ta'ala maging sa kanyang mga katangian at maging sa kanyang mga pangalan. Dito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang katulad ni numan. Wa huwa as-sami'ul basir, at katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang as-sami', nakakarinig ng lahat, al-basir ay nakakakita ng lahat. Mula sa talatang nabanggit ho natin, dito ay ating napatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang katulad mula sa kanyang mga katangian at mula sa kanyang mga pangalan. Wa huwa as-sami'ul basir. Kaya nga, hindi maaaring maniwala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may katulad sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. At sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, afaman yakhluqu kaman la yukhlaqu afala tadhakkarun. Magkatulad ba, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang lumikha at ng kanyang mga nilikha? Hindi ba kayo nag-iisip, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay hindi maaring magkatulad ang mga pangalan at mga katangian ng hindi maaring magkatulad ang tagapaglikha sa kanyang mga nilikha. Mula dito sa panuntunang ito, mga kapatid sa Islam, kung nais nating itatbiq o di kaya isabuhay ang panuntunan na ito, anumang mabasa natin na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala
sa Quranul Karim at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating unang obligasyon ay walang iba kundi ang maniwala. Yun lang ho. Ang ating pinaka-obligasyon ay maniwala at sumuko sa mga pangaral at mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala nang walang paghahambing. Nang walang paghahambing. Kilalanin natin ang lahat ng mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala nang walang bahid na paghahambing sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, nang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ang mahabaging Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay pumaibabaw sa kanyang arsh. Ito binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming beses sa loob ng Quranul Karim. So kung magkagayon, mismong ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpakilala sa kanyang sarili. At mismong Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit niya na siya nga ay pumaibabaw, nag-istiwa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nang nabasa natin ang ganitong klaseng talata, nang napag-aralan natin ang ganitong klaseng talata, ano ang ating obligasyon bilang Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Ang ating obligasyon walang iba kundi ang maniwala. Ya Rab, sinabi mong ikaw ay nag-istiwa sa iyong arsh, kami ay naniniwala na ikaw ay nag-istiwa sa iyong arsh. Ganun lamang. Nang dahil sa ang obligasyon nating mga Muslimin hinggil sa unang-una mga bagay-bagay na hindi na natin nakikita, ilmul ghaib. O di kaya naman, patungkol sa mga bagay, patungkol sa mga katangian at mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na maaabot ng ating logic, ng ating pag-iisip, wala tayong ibang obligasyon patungkol dito maliban sa maniwala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Kita ninyo, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ibig sabihin, ang obligasyon ng mga tao hinggil sa mga bagay-bagay na hindi nila nakikita ay walang iba kundi ang maniwala. So kabilang ho dito mga kapatid sa Islam ay usapin patungkol sa mga katangian at mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa atin, alam natin at kilalanin natin ang lahat ng mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakanyang nabanggit sa Quran al-Karim o binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. Subalit, huwag nating itong haluan ng paghahambing sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kailanman, hindi maituturing ang isang Muslim na kumikilala sa lahat ng mga katangiang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim o mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailanman ay hindi siya maituturing na mujassim, katulad ng paratang ng ilang mga ligaw na akida ng mga Asy'ariyah sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Palibhasa ng tinanggap ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ng pinaniwalaan ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah ang lahat ng katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang nabanggit sa Quranul Karim, with no exemptions, na walang bahid na paghahalin tulad. Palibhasa, ayon sa mga Asy'ariyah, ito ay tajsim para sa kanila. Ito yung ibig sabihin ng tajsim, para bagang ginawan daw ang Allah subhanahu wa ta'ala ng katawan. Allahul musta'an. Iyadhan billah. Hindi ho ito tajsim, mga kapatid sa Islam, na katulad ng tajsim na nasa palaisipan ng mga Asy'ariyah. Bagkus, kinikilala lamang natin ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang nabanggit sa Quran al-Karim at sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang bahid na nang walang halong paghahambing sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mula dito mga kapatid sa Islam, anumang nabanggit na mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kailangan natin itong paniwalaan ng walang bahid na paghahambing sa kanyang mga nilikha. Ito pa kaya sa pagitan ng nilikha at saka ng tagapaglikha, maging sa pagitan ng mga nilikha, ay hindi rin mangyayari na maihahambing natin ang dalawang katangian kung sakaling halimbawa
pinaniwalaan natin ang bawat isa sa kanila ay may ganitong klaseng katangian. Halimbawa, naniniwala tayo na ang agila halimbawa ay mayroong mata at naniniwala tayo na ang tao ay mayroong mata. Nangahulugan ba na inihahambing natin ang paningin ng agila na napakatalas sa paningin ng tao? Kailanman ay hindi. Naniniwala tayo na ang agila ay mayroong mata at ang tao ay mayroong mata, subalit kailanman ay hindi magkaparehas ang kanilang paningin. Hindi kasing talas ang kanilang paningin. Bagamat ito ay mata at ito naman ay mata, subalit magkaiba sila ng katangian. Yan ay sa pagitan ng mga nilikha. Ganon din naman, walillahil mathalul a'la, sa pagitan ng tagapaglikha at saka ng nilikha. Hindi maaaring ikumpara natin at ihambing natin ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katangian ng kanyang mga nilikha. Kapag tayo naniniwala halimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala nag-istiwa sa kanyang arsh, nangahulugan ba na hinahambing natin ang pag-istiwa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibabaw ng kanyang arsh sa katulad ng pag-istiwa o di kaya sa katulad ng pagpapaibabaw ng tao mula sa isang mababang lugar patungo sa mas mataas na lugar? Kailanman ay hindi. Nang dahil sa kakaiba at naiiba ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi natin maikukumpara sa katangian ng kanyang mga nilikha. So yan ho yung kabilang sa panuntunan sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin siyang ihambing sa kanyang mga nilalang. Kabilang din ho dito, pangalawang binanggit ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala na bagay na dapat nating pakakaiwasan sa usapin ng mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito yung tinatawag nilang at-takyif. Wa ma ma'na at-takyif? An ya'taqid al-muthbit anna kayfiyata sifati Allah subhanahu wa ta'ala kada wa kada min ghayri an yuqayyidaha bi mumathil. Ang ibig sabihin, ang kahulugan ng at-takyif ang ilarawan niya ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palibhasa ay ganito ang paglalarawan sa katangian ng Allah at palibhasa ay ganito ang paglalarawan sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang katanungan mga kapatid sa Islam, papaanong mangyari na may ilalarawan ng isang tao ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala samantalang hindi pa niya nakita ang Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya balikan ho natin sinabi natin kanina. Hinggil sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating pinaka-obligasyon dito ay maniwala. Lahat ng mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang nabanggit sa Quran al-Karim o kanyang mga katangian na nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith ay dapat nating tanggapin nang walang bahid na paglalarawan. Kesyo ganito ang kahulugan o kesyo ganito ang pamamaraan, kesyo ganito ang kayfiyah ng kanyang katangian nang dahil sa ito'y hindi na maabot ng ating kaalaman. Kahit gaano pa kataas ang ating napag-aralan, ay wala tayong karapatan na ilarawan ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dahil sa una't una, hindi pa natin nakita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Paanong ilalarawan, halimbawa, walillahil mathalul a'la, ng isang tao, ang isang bagay na kailanman hindi pa niya nakita? Walillahil mathalul a'la. Higit ang Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa kanyang mga nilikha. Nang dahil dito, hindi natin maaring ilarawan ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na ayon lamang sa ating pag-iisip. Kaya ilayo ho natin sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ang usapin ng logic at usapin ng kaisipan hinggil sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dahil dito, ang obligasyon natin sa mga katangian ng Allah ay tanggapin ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala nang walang bahid na paglalarawan sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng halimbawang binanggit din natin kanina, magsik na siguro tayo sa isang talata at saka sa isang halimbawa. Nang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Paano tayo makitungo sa ganitong klaseng talata? Unang-una, hindi ba't binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi na siya nag-istiwa sa kanyang arsh?
pumaibabaw sa kanyang arsh, ala wartafa, kama qala al-ulama, ano ang ating obligasyon? Maniwala. Maniwala. Kahit sa kabilang buhay pa, tatanungin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit tayo ay naniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pumaibabaw sa kanyang arsh, meron tayong may papangatwiran. Sasabihin natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo na siya ay pumaibabaw sa kanyang arsh. Bagay din na ating dapat paniwalaan. So yan yung unang hakbang. Maniwala tayo. Pangalawa niya, ay huwag natin siyang ihambing sa kanyang mga nilikha. Ano mang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay huwag natin siyang ihambing sa kanyang mga nilikha. At pangatlo naman, ay huwag nating ilarawan ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggapin natin ang mga katangian ng Allah, maniwala tayo. Subalit huwag nating ilarawan ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat alam natin ang kahulugan ng mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo pat sa mga nakakaunawa sa wikang Arabic, alam nila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay alam niya ang lahat. Alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmamahal sa kanyang mga nunaisin mula sa kanyang mga nilikha. Halimbawa, ito ilan sa kanyang mga katangian. Bagay na dapat nating paniwalaan ng walang paghahambing at walang paglalarawan. Pakakaiwasan natin na ilarawan ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa hindi pa natin nakita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Paanong ilarawan mo ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala samantalang hindi mo pa nakita ang Allah subhanahu wa ta'ala? Nang dahil dito, may isang lalaki lumapit kay Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tinanong niya si Imam Malik rahimahullahu ta'ala hinggil sa talatang binanggit din natin kanina, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Sinabi niya, kayfa istawa? Paano sabi niya pumaibabaw ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang arsh? Kumbaga, nais niya mula kay Imam Malik rahimahullahu ta'ala na ilarawan ang pagpapaibabaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang arsh. O di kaya ang pag-istiwa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang arsh. Alam ba ninyo kung paano siyang sinagot Imam Malik rahimahullah ta'ala? Kanyang sinabi, al-istiwa ghayru majhul. Yani ma'lum, ang pag-istiwa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito hindi lingid sa kaalaman ng mga tao. Ibig sabihin ito ay ma'lum nang dahil sa alam natin ang kahulugan ng istiwa, yun nga lang hindi natin ito maaaring ilarawan. At sinabi pa niya, wal kayfu ghayru ma'qul. Samantalang, yung paglalarawan sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ghayru ma'qul. Hindi maabot ng pag-iisip ng mga tao. Hindi marating ng pag-iisip ng mga tao, ghayru ma'qul. Yung alin? Yung paglalarawan sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bihi wajib. At ang paniniwala sa katangian ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, which is istiwa, sinabi dito, ay wal imanu bihi wajib. Ay isang bagay na obligado. At panghuli ay kanyang sinabi, was-su'alu anhu bid'ah. At ang pagtanong hinggil sa pamamaraan ng pag-istiwa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isang gawaing makabago. In short, ito ay bid'ah. Paano naging bid'ah? Nang dahil sa mismong mga sahaba, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, nang marinig nila ang maraming mga talata na nagsasabing Allah subhanahu wa ta'ala ay pumaibabaw sa kanyang arsh, ang agad-agad na kanilang ginawa ay kanila itong isinabuhay at kanila itong tinanggap. At kailanman, hindi nag-imbestiga ang mga sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, maging ang mga tabi'in, mga tabi'ut tabi'in, hinggil sa pamamaraan ng pag-istiwa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ng ating mga salafus salih ang kahulugan ng istiwa, dahil sa mga Arabo sila. Yun nga lang, kailanman ay hindi nila hinambing ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. At kailanman, hindi nila nilarawan ang pamamaraan ng pag-istiwa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay bagay na labas na sa ating kaalaman. Yan ay halimbawa ho lamang. Kaya, hindi maaaring ilarawan natin ang anumang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang nabanggit sa Quran
o di kaya naman inabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Pangalawang halimbawa, marahil panghuling halimbawa, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim na siya ay nagtataglay ng mga kamay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Tabarakalladhi biyadihil mulk. Dito ay pinakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili o kinikilala ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay mayroong kamay. Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong kamay. So base sa mga panuntunan na binanggit natin kanina, papaano natin ito tanggapin? O papaano tayo makitungo sa ganitong klaseng mga talata? Unang-una, maniwala tayo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo nagpakilala, anong ating gagawin? Maniwala. Maniwala tayo. Hindi maaaring magdadalawang isip tayo hinggil sa pagpapakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya na meron siyang kamay, sami'na wa ata'na. Narinig natin, maniwala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong kamay. Pangalawang hakbang, huwag nating ihambing ang mga katangian ng Allah sa katangian ng mga tao. Ibig sabihin, hindi lang ang hulugan na sa ating paniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala mayroong kamay, ay hinahambing na natin siya kaagad sa kamay ng kanyang mga nilikha. Kailanman yan hindi natin sinabi. At pangatlong hakbang naman, ay ilayo natin sa ating isipan ang paglalarawan sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi maaaring ilarawan natin ang kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi naman ito inilarawan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tumigil tayo kung saan tumigil ang talata. Tumigil din tayo kung saan din tumigil ang ating mga salafus salih rahimahumullahu ta'ala. Kung papaanong nanahimik ang ating mga salafus salih at hindi na nagtanong pa sa pamamaraan ng pag-istiwa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay gayon din naman dapat tayo. Kailangan nating manahimik at wala tayong dapat atupagin maliban sa maniwala sa lahat ng mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hayan ho yung pang-anim na panuntunan sa pakikitungo sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim. Pang-pito bilang karagdagan ay sinabi ni Shaykh Uthaymin rahimahullah ta'ala, sifatullahi ta'ala tawqifiyatun la majala lil'aqli fihi. Ang ibig sabihin, katotohanan sinabi niya na ang lahat ng mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tawqifiyah. La majala lil'aqli fihi. Ibig sabihin, walang kailanmang kinalaman yung pag-iisip ng mga tao sa usapin ng mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatullahi tawqifiyah. Mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala tawqifiyah. Kung ano yung kumbaga, ang kahulugan ng tawqifiyah, anumang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala nabanggit sa Quran al-Karim, ayun ho yung dapat ating paniwalaan. Anumang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yun din ang dapat nating paniwalaan. At kailanman, hindi maaaring ibansag natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ilang mga katangian na wala tayong dalil mula sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anumang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating binansag sa Kanya, ay kailangan nito ng dalil mula sa Quran o di kayo mula sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa lamang, tayo ay bilang mga Muslimin, tayo naniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mahabagin. O di kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pumaibabaw sa kanyang arsh. Iti halimbawa lamang. Alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pumaibabaw sa kanyang arsh. Ito ba'y pangalan ng Allah o katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ay katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron ba tayong ebidensya mula sa Quran al-Karim o mula sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa katangian ito? Kung meron, alhamdulillah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa. So pagmasdan, tayo ay naniniwala sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakabase sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kailanman, hindi maaring ibansag natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang katangian
maliban na lamang na ito'y may basihan mula sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Always dapat natin pakakaisipin ng Quranul Karim ang siyang maghahatol sa atin. Kung meron bang katangiang ganito ang Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan natin ang Quranul Karim. Pinakilala ba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili na siya'y nagtatagda ng ganitong klaseng katangian? Tingnan natin sa Quranul Karim. At yan ang ibig sabihin ng tawqifiyah. Hindi maaaring mag-imbento tayo ng anumang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala nang walang batayan mula man sa Quran o mula man sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tamang tauhid, ang tamang aqida, ang tamang pakikitungo sa mga pangalan at mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. At susundan po natin insyaAllah ta'ala itong ating aralin patungkol sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.